Sa dami ng planetang nasa solar system, may isang mundo na kahit ang mga scientists mismo, tinatawag na isa sa pinaka-hostile na destinasyon para sa tao. Hindi ito kasing sikat ng Mars, hindi rin ito kasing laki ng Jupiter. Pero sa sobrang layo at sobrang hirap puntahan, ang paglalakbay papunta rito ay parang unti-unting pagkawala ng pagiging tao habang buhay ka pa. Ang planetang yon ay ang Uranus. Karamihan sa atin kilala lang ang Uranus bilang malamig na asul na planeta sa science books. Pero sa totoong buhay, isa ito sa pinaka-extreme na lugar na kayang isipin ng tao. Hindi lang dahil sa klima nito, kundi dahil mismong biyahe papunta roon, posibleng sirain ang katawan ng tao bago pa makarating. Kung sakaling may crewed mission papunta sa Uranus balang araw, hindi ito magiging katulad ng mga mission sa Moon o sa Mars. Ibang level ang challenge nito dahil ang kalaban dito ay hindi lang distansya. Kalaban mo mismo ang oras, radiation, isolation at ang epekto ng deep space sa utak at katawan ng tao. Noong 1977, inilunsad ng NASA ang Voyager 2. Hanggang ngayon, ito pa rin ang nag-iisang spacecraft na nakalapit sa Uranus. Gumamit ito ng gravity assist mula sa Jupiter at Saturn para mapabilis ang biyahe palabas ng solar system. Kahit ganon, mahigit 8 taon pa rin bago nito narating ang planeta. Ayon sa mga pag-aaral ng NASA at iba pang space agencies, ang posibleng crewed mission papunta sa Uranus ay maaring umabot ng mahigit 1 dekada, 1 direksyon pa lang. At habang tumatagal ang biyahe, mas maraming problemang naiipon. Sa Earth, protektado tayo ng atmosphere at magnetic field laban sa harmful radiation mula sa space. Pero habang lumalayo ka sa Earth, unti-unting nawawala ang proteksyong yun. Sa International Space Station pa lang, mas mataas na agad ang radiation exposure ng astronauts kumpara sa normal na tao sa Earth. Pero ang ISS ay nasa loob pa rin ng bahagyang proteksyon ng magnetosphere ng planeta natin. Ayon sa NASA at sa mga scientific studies tungkol sa long-duration spaceflight, ang exposure sa galactic cosmic rays ay maaring magdulot ng seryosong damage sa DNA, utak, puso at immune system. Hindi ito simpleng pagod. Ang ilan sa mga epekto ay maaring permanente. Kapag matagal ang tao sa microgravity, nagsisimulang manghina ang katawan kahit may exercise equipment pa sa spacecraft. Unti-unting numinipis ang buto, humihina ang muscles. Nagbabago pati ang daloy ng dugo sa katawan. Ayon sa mga pag-aaral mula sa long-duration missions sa ISS, may ilang astronauts na nakaranas ng vision problems dahil sa pressure changes sa loob ng ulo habang nasa zero gravity. Nung panahon ng pandemic, maraming tao ang nahirapan sa ilang buwan na isolation pa lang dito sa Earth. Paano pa kaya kung dekada kang malayo sa buong sangkatauhan? Ayon sa mga analyst at space psychologists, isa sa pinakamalaking challenge sa future deep space missions ay hindi lang engineering kundi mental health ng crew. Dahil sa sobrang layo, hindi real-time ang communication sa Earth. Kapag nasa Uranus ka na, maaring abutin ng mahigit 2 oras bago makarating at makabalik ang simpleng mensahe. Dahil sa bilis ng liwanag at layo ng planeta, mas nakakabigla pa rito ang mismong kondisyon ng Uranus. Kilala ito bilang ice giant, pero hindi ibig sabihin nito ay puro yelo ang ibabaw. Sa totoo lang, wala itong solidong surface na kayang tapakan ng tao tulad ng Earth. Ang atmosphere nito ay binubuo ng hydrogen, helium at methane. Ang methane ang dahilan kung bakit kulay asul ang planeta. Pero sa ilalim ng magandang kulay na yon, sobrang brutal ng environment. Ayon sa observations mula sa Voyager 2 at sa mga telescope studies, ang hangin sa Uranus ay maaring umabot ng mahigit hundreds of kilometers per hour. Napakababa rin ng temperatura nito, umaabot sa halos negative 200 degrees Celsius sa upper atmosphere. At mas malalim pa, tumitindi ang pressure hanggang sa maging imposible para sa normal na spacecraft na mabuhay. May mga scientists pang naniniwala na sa ilalim ng matinding pressure sa loob ng Uranus, posibleng nabubuo ang tinatawag na diamond rain, kung saan nagiging kristal ang carbon dahil sa sobrang init at pressure. Pero hanggang ngayon pinag-aaralan pa rin ito at wala pang direktang kumpirmasyon mula sa aktual na exploration. Kaya kahit makarating ang tao roon balang araw, hindi ito magiging parang paglapag sa isang bagong mundo gaya ng nakikita sa science fiction movies. Mas malamang magiging orbital mission lang ito, kung saan iikot ang spacecraft habang pinag-aaralan ng planeta mula sa malayo. Dahil sa kasalukuyang teknolohiya, ang isang misyon papunta sa Uranus ay mangangailangan ng napakalaking budget, dekadang preparasyon at napakataas na risk para sa crew. Ito rin ang dahilan kung bakit mas nakatutok pa rin ang maraming space agencies sa Moon at Mars.
mas malapit sila, mas practical, at mas may posibilidad para sa long-term human missions. Pero kahit ganon, nananatiling mahalaga ang Uranus sa science. Ayon sa planetary scientists, malaking susi ang pag-aaral sa ice giants para maintindihan kung paano nabuo ang solar system. Marami ring exoplanets sa ibang star systems ang kahawig ng Uranus at Neptune. Kaya habang mas naiintindihan natin ang planetang ito, mas naiintindihan din natin ang ibang posibleng mundo sa kalawakan. Sa ngayon, walang konkretong human mission papunta sa Uranus. Pero may mga proposal para sa future robotic missions na maaring ipadala sa susunod na mga dekada. At marahil iyon muna ang pinakamakatwirang hakbang. Dahil sa kasalukuyang estado ng teknolohiya ng tao, ang Uranus ay hindi pa destinasyong handa tayong tirhan. Isa muna itong paalala kung gaano kaliit ang tao sa harap ng lawak ng space at kung gaano kalayo pa ang kailangan nating marating bago natin tunay na masabing kaya na nating sakupin ang kalawakan. Habang tumatagal ang tao sa deep space, unti-unting nagbabago ang mismong disenyo ng katawan niya. At ang isa sa pinakaunang tinatamaan ay hindi agad ang utak o puso, kundi ang mga buto. Dito sa Earth may isang bagay tayong halos hindi napapansin araw-araw, gravity. Sa bawat hakbang natin, bawat tayo, bawat galaw, may puwersang humihila pababa sa katawan. At dahil doon, napipilitang manatiling matibay ang ating skeletal system. Pero sa kalawakan, nawawala ang pressure na yun. Kapag wala ng gravity na lumalaban sa katawan, iniisip ng katawan na hindi na kailangan ng makapal at matitibay na buto. Kaya nagsisimula itong magbawas ng bone density. Ayon sa mga pag-aaral mula sa long duration missions ng NASA at iba pang space agencies, ang astronauts sa International Space Station ay maaaring mawalan ng 1 hanggang 2% ng bone mass bawat buwan kahit regular silang nag-eehersisyo. At hindi ito simpleng panghihina lang. Kapag walang gravity, halos lahat ng muscles sa katawan ay nagsisimulang lumiit dahil hindi na sila gaanong ginagamit. Ang legs, lower back, core muscles, lahat ng mahalaga para makatayo at makagalaw sa Earth ay unti-unting humihina. Kahit ang puso na isa ring muscle ay naaapektuhan. Sa Earth, kailangang magtrabaho ng husto ang puso para itulak ang dugo laban sa gravity. Pero sa space, mas madali ang circulation kaya nag-a-adjust ang katawan. Ayon sa ilang studies tungkol sa astronauts, may mga pagbabago sa cardiovascular system pagkatapos ng mahahabang mission sa orbit. Bumababa ang blood volume at nahihirapan ang katawan mag-adjust kapag bumalik sa gravity environment. Ito ang dahilan kung bakit may ilang astronauts na nahihilo o nawawalan ng balance pagbalik sa Earth kahit ilang buwan lang sila sa kalawakan. Kung ang biyahe papunta sa Uranus ay aabot ng mahigit 10 taon, hindi na simpleng adjustment ang problema. Posibleng ang mismong katawan ng tao ay mag-evolve para mabuhay sa weightlessness at maging hindi na compatible sa normal na gravity ng Earth. Pero kahit gaano kabigat ang epekto sa katawan, may isa pang mas tahimik na panganib, ang isip. Sa simula maaring exciting ang mission, bagong adventure, bagong frontier, pero habang lumilipas ang taon sa loob ng isang makitid na spacecraft, nagbabago ang lahat. Ayon sa mga psychological isolation studies na ginagamit sa astronaut training, kahit highly trained individuals ay nakakaranas ng stress, anxiety, sleep disorders at interpersonal conflict kapag matagal na nakakulong sa limitadong environment. At sa Earth may emergency exit pa ang mga test subjects. Sa deep space wala. Kapag nasa kalagitnaan ka na ng biyahe papunta sa Uranus, imposibleng bumalik agad. Wala ring rescue mission na mabilis darating. Mas lumalala pa ito dahil sa communication delay. Dahil sa sobrang layo ng Uranus mula sa Earth, ang simpleng radio message ay maaring abutin ng mahigit 2 oras bago makarating. Ibig sabihin, ang isang normal na conversation sa mission control ay may delay na mahigit 5 oras. At kapag sa wakas nakarating ka na matapos ang mahigit 1 dekadang biyahe, hindi gantimpala ang naghihintay, kundi isang planeta na halos imposibleng puntahan ng tao. Hindi tulad ng Earth o Mars, walang solidong surface ang Uranus na pwedeng pagtayuan. Isa itong tinatawag na ice giant, pero hindi ibig sabihin nito ay puro yelo lang ang ibabaw. Sa ilalim ng makapal nitong atmosphere ay matinding pressure ng compressed fluids tulad ng tubig, methane at ammonia. Habang palalim ng palalim ang isang spacecraft sa atmosphere nito, mas tumitindi ang pressure at init hanggang sa puntong posibleng madurog ang kahit matibay na materialis na gawa ng tao. Ayon mismo sa mga paliwanag ng NASA tungkol sa structure ng Uranus, napaka-extreme ng environment nito para sa anumang conventional landing mission.
At kahit sa upper atmosphere pa lang brutal na agad ang kondisyon. Ang Uranus ang isa sa pinakamalamig na planetang naobserbahan sa solar system. Ang temperatura sa cloud tops nito ay maaaring bumaba sa halos negative 224 degrees Celsius. Mas malamig pa ito kaysa Neptune sa ilang bahagi kahit mas malayo sa araw ang Neptune. Sa ganitong temperatura ilang segundo lang sapat na para mag-freeze ang exposed human tissue. Ang atmosphere naman nito ay halos hydrogen at helium. May kasamang methane at traces ng iba pang compounds tulad ng hydrogen sulfide. Isang gas na konektado sa amoy ng bulok na itlog dito sa Earth. Pero sa Uranus, hindi amoy ang pangunahing problema. Walang oxygen na pwedeng hingahan ng tao. At higit sa lahat may hangin. Sa mga litrato mula sa Voyager 2, mukhang tahimik at kalmado ang Uranus. Pero ayon sa atmospheric observations, may napakalalakas na winds sa planeta na maaaring umabot ng daan-daang kilometro bawat oras. Ibig sabihin, kahit mukhang payapa mula sa malayo, isa itong mundo ng matinding lamig, pressure, toxic gases at bagyong hindi kayang tumbasan ng kahit anong natural disaster sa Earth. Kung may isang bagay na malinaw tungkol sa Uranus, ito ay ito. Huwag kang magpapalin lang sa itsura nito. Sa mga larawan mula sa mga telescope at sa Voyager 2, mukha itong tahimik, isang malamig na asul na bola na halos walang galaw. Pero sa likod ng katahimikang iyon, may nagngangalit na atmosphere na kayang wasakin ang halos anumang teknolohiyang gawa ng tao. Ayon sa mga scientists, posibleng bilyong taon na ang nakalipas nang mabangga ito ng isang napakalaking object na posibleng kasing laki ng Earth. Ang impact na yon ang pinaniniwala ang dahilan kung bakit natumba ang orientation ng planeta. At dahil dito, sobrang kakaiba ng seasons sa Uranus. Ang isang taon doon ay katumbas ng 84 na taon sa Earth. Ibig sabihin, napakabagal ng orbit nito sa paligid ng araw. Dahil sa matinding tilt, may mga panahon na ang isang pole ng planeta ay direktang nakaharap sa araw sa loob ng mahigit 40 taon. Walang gabi, walang sunset, diretso lang ang liwanag. Pagkatapos nito, dahan-dahang iikot ang planeta hanggang ang kabilang side naman ang nakaharap sa araw. At doon magsisimula ang dekada ng kadiliman. Kung may buhay mang ipinanganak sa isang bahagi ng Uranus noong panahon ng matinding dilim, posibleng tumanda ito nang hindi man lang nakakakita ng sikat ng araw. Sa Earth, maayos at medyo stable ang magnetic field natin. Ito ang tumutulong protektahan tayo laban sa harmful charged particles mula sa araw. Sa Uranus, parang magulong bersyon nito ang nangyayari. Ayon sa data mula sa Voyager 2, ang magnetic field ng Uranus ay hindi naka-align sa pag-ikot ng planeta. Malaki ang pagkakatagilid nito at hindi pa eksaktong nasa gitna ng planeta ang pinagmumulan. At ayon sa ilang mas bagong analysis ng Voyager data, posible ring nagkataon na ang dinaanan ng spacecraft noong 1986 ay panahon ng unusual solar wind conditions. Ibig sabihin marami pa ring hindi lubusang naiintindihan ng scientist tungkol sa tunay na kondisyon ng Uranus. Kahit ang mga buwan nito ay hindi rin ligtas na kanlungan. May 27 kilalang moons ang Uranus kabilang ang Titania at Oberon. Pero ang mga mundong ito ay puro yelo, bato at matinding lamig. Sa ilang bahagi, dekada ang itinatagal ng kadiliman dahil sa posisyon nila sa paligid ng planeta. Walang breathable atmosphere, walang init, walang malinaw na lugar para sa human settlement gamit ang kasalukuyang teknolohiya. At dito nagiging malinaw kung bakit hanggang ngayon, isang spacecraft pa lang ang tunay na nakalapit sa Uranus. Noong January 1986, dumaan ang Voyager 2 sa planeta at nakakuha ng mahahalagang impormasyon sa loob lamang ng ilang oras bago ito nagpatuloy palabas ng outer solar system. Hanggang ngayon, iyon pa rin ang pinaka-close-up na pag-aaral natin sa Uranus. Pero hindi ibig sabihin nito na nakalimutan na ito ng science community. Noong 2022, itinuring ng Planetary Science Decadal Survey sa Estados Unidos na isa sa pinakamahalagang future missions ang isang proposed Uranus orbiter at atmospheric probe. Pero robotic mission yon, hindi mission para sa tao. Dahil habang mas maraming natututunan ng scientists tungkol sa epekto ng deep space sa katawan ng tao, mas lalong nagiging malinaw na may hangganan ng kayang tiisin ng human body. Posibleng kayanin ng tao ang Mars balang araw. Posible ring makagawa ng mas advanced stations malapit sa Jupiter system sa napakalayong future. Pero ang Uranus, ibang usapan na yon. Hindi lang dahil sa distansya, kundi dahil habang mas tumatagal ang tao sa malayong kalawakan, unti-unting nawawala ang mga kondisyong bumuo sa atin bilang species. Ang gravity ng Earth, ang atmosphere nito, ang magnetic field na nagpoprotekta sa buhay.
Lahat ng yon bahagi ng dahilan kung bakit gumagana ang katawan ng tao. Kapag matagal mo yung inalis, may binabago ka sa mismong disenyo ng katawan at isip. At baka yun ang pinakamahalagang aral mula sa Uranus, na kahit gaano tayo ka-advanced bilang sibilisasyon, may mga lugar pa rin sa universe na hindi ginawa para sa atin. Mga mundong mananatiling tahimik, malamig at puno ng misteryo habang patuloy silang umiikot sa kadiliman ng space.